Tubig ba? Yan, kurap. Sa'yo na yung tubo na yan. Oo nga, dapat ganyan. Ay, nako. At naku, samantalahin ninyo, magpakabuti na ngayon, kundi lagot tayo, parurusahan kayo ng Diyos din sa ginawa ninyong ganyan. Pahirap Oo, ng diba? pahirap ng buhay ngayon. Oo, sobra na. Kasi pati mga pare, may kurap din eh. Masyado na tayong dinadaya ng mga Katulad yan. kurap na yan, no? Mayroong kita ng umpisal ha. Ito ng umpisal, talagang killer na killer ito. Tinanong siya ng pare, ba't ka ng umpisal? Para niya, Father, maging malinis po ako at ang kasalanan ko talagang hindi na kaya ang ano eh. Bakit? Ilan ba napatay mo? Napakarami. Ay, bakit mo naman pinapatay? Kasi Father, galit ako sa tao na naniniwala sa Diyos. Ikaw, Father, naniniwala ka ba? Sabi na pare, hindi. Hindi ako naniniwala. Baka masumunod siya. Ay, naku. Kawawa naman yung pare, biglang deny. Pagdating doon kay San Pedro, dininay mo ha. Sabi nga, hindi kita pabababain kita dahil dininay mo. Pero yung nagbarkada na apat, mayroong isang pinalad na makapunta ng Amerika. Pagdating ng 4 na buwan, sumulat sa kanyang barkada. Abay, tuwan-tuwa itong tatlo. Mayroon tayong kaibigan talagang barkada na nakarating ng Amerika. Talaga napaka-asinsado. Meron mo, nakita sa retrato, nakasandal sa kotse. May kotse Ang na. ganda ang ganda naman itong kaibigan natin, may kotse na. May kotse na. Basahin mo nga hindi kiso sa likod. Binasa. Mga barkada, ako'y nagpapasalamat sa kotse na ito kung di ako nakasandal. Tumba na ako sa gutom mo. Gutom pala. Grabe. Yung pala nakasandal lang. Oo, dahil sa gutom. Nanghihina siya na siya sa gutom, Nanghihina kailangan sana. sumandal. Yun, naku, maraming salamat pala dun sa mga bumati sa inyong lingkod ng Happy Teacher's Day noong October 5. Naku, napuno yung inbox ko sa pagbati sa amin. Mga teachers. Noong October 5 po, World Teacher's Day. Sa Yan. mga Kung di teachers. dahil sa mga, hindi mo magkakaroon ng presidente dahil sa mga teachers, di ba? Hindi, nakakalungkot Yan naman ang itong mga teacher dahil ang sweldo talaga nila. Napakaliit lang. Napakaliit pa Talagang lang. hindi binibigyan ng importansya ang kanilang trabaho eh. Kasi wala ka namang dunong kundi dahil sa mga teacher eh. Sa totoo lang. Magsarili ka, hindi ka naman pwede. Oo, mga sakripisyong ginagawa ng teacher para kayo matuto. Sa totoo lang, okay, lalo yung mga public school. Magkaano lang kinikita mga yan. Kaya po yung iba natututo mag-sideline, no, di ba? Oo, ay kumisan high blood pa yung teacher na yun dahil sa gutom siguro. Wala nang pagkain, na high blood pati. Tapos Nakapapagalitan consumption yung Mga estudyante. estudyante. Kinakasuhan naman. Opo. So, sobrang dami ng human rights Siguro. karapatan. Kasasaw niya siguro ng asin. Yung nakaka-high blood ng asin eh. Nag-almusal ka ng asin, nangapunan ka ng asin, Ito yung, bukasan, high blood ka na, ang bata na pagbalingan. Napagtipan. tapos dun sa mission pa dun sa mga nanay. Kung Naku, nakataon mga pa parents. iniwan pa ng Pasaway mister. pa. Kung nakataon pa iniwan ng mister. Pero believe ko dun sa mga teacher, maraming problema sa bahay, pero pagdating sa school, Sa school. yan, napakapagbibigay pa rin. Kaya itong mga teacher, kung may bisita, talagang sila pa ang gumagastos eh. Katulad ng isang taga-DepEd, official, dumalaw sa isang bayan na paghandaan. Kung official ng ating edukasyon, kung ano lang inahanda, ang nagustuhan ng mga gulay. Tinikman niya yung ginataan na langka. Abay, napasarap siya, yung official na ito. Ang sarap niya ng inyong gulay. Sabi nung isang teacher, lalo na sir kung may kudkuram pa. Ano ginawa nyo? Nginuya lang namin yun eh. Ano yun eh? Diyos ko po. Nginuya lang yun katapos ginata. Pagkasama niyo si Sir Dato, naku, marami kayong matututunan sa kanya, at saka marami siyang Mga Para magkaroon ng gata, dahil walang kudkuran, nginuya ng nginuya. Nakita niya, nakanganga pala yung tao eh. nakakatawa si Dato. Meron po tayo dito ng text, di ba? Sabing ganun po. Yun daw po bang binibigay ng Rima Foundation? Ano daw po mga livelihood program ang binibigay ng Rima Foundation? Napakarami kasi meron pa kaming libre sa pag-aaral,
lahat na, lahat. Mga Bayanihan. tuturuan kayong mga bayanihan. Kung ikaw man magaling, Medical. talagang papag-aralin ka. Sinasabi ko nga, itong kabaitan ng ating pinaka-presidente ng foundation, siya po ay nangangalap kung ano pa yung mga programa na pwedeng ibahagi doon sa mga realita. Yan, naku, tingnan nyo, yung isang mayaman na po. Ano bang ibig sabihin ng mayaman, di ba? Pag mayaman sinabi, ay, bahala ka dyan, mahirap, dito na lang ako sa condominium ko, magpapakasarap. Pero itong isang mayaman na to, tingnan nyo, merong siyang concern sa mahihirap at gusto tayong tulungan. Oo. Lahat, mahirap lahat na ng to. mga tao, hindi lang yung mga mahirap. Opo, lalo na yung mga walang bahay na sarili, yan po, mga loteng sarili. Yan po, Sinasabi ko nga tutulungan. kay Ala, pahabain mo pa ang buhay na ito. Ang tao ito ay hulog ito ng langit. Kaya sana ipagpatuloy ito habang tayo nakikita ang mga problema ng kapaligiran natin. Yan, nako. Kaya samantalahin na po ninyo yung mga maraming nagtatanong tungkol sa Rima Foundation. Subukan nyo po magpunta dito sa aming himpilan. Alas 12 po hanggang alas 2 nandito po kami. Kung gusto nyo pang magtanong at makita kami dito. At meron po kami nakahandang form dito para sa inyo. Yan po. Yan, December na. Laro ang mga may toxic chemicals, kontaminado ng mga nakakalasong chemical ay nagkalat po ngayon sa Divisoria. Ako. Chemicals, anong klaseng chemicals po? Kung po, yung mga laruan po, may mga LED. Alam mo, yan ang May sinasabi mga ko LED eh. po. Yan ang sinasabi ko nga eh. Ito mga ating mga nasa kapaligiran na nag-aalaga upang hindi umabot at kapahamakan itong mga taong pobre na wala namang nalalaman sa ang delikado na kanilang nabibili, dapat maaga pa lang ipinaparating na ito sa kinaukulan. Hindi kung kailan may nabibiktima sa kanalalaman na anong dapat gawin. Huli po tayo sa ginagawa natin. Kung kailan namamatay ng tao, saka ka ngayon, nakikiramay ka na lang dito sa nangyayari. Naku, ganyan nating gobyerno, pati sa kapulisan. Yan ang sinasabi ko. Sa kapulisan, dadating Lahat. sila pagtapos ng patayan. Lahat po, Di ba? huli po, pag naganap po nga ito, huli po ang kalutasan. Wala pong nangyayari, maski ano pong sabihin mo, kinakailangan po dito, nauuna ka pa bago nangyayari yan. Naku, wala yung ating editor, ng Toro, si Iben De Mata. Wala pa kayo dito, mga taga Pinoy Hotline Riders Club. Wala pa kayo. Yan po, binabati namin kayo, yung aming mga naging guest ng isang linggo. Yan. Bakit wala pa? Ay kasi siguro nagkaroon sila ng ibang programa. Kasi po may maano rin sila, busy rin po sila sa Ito may pagbibigay nag-text ng po sa akin, programa. tita. Ano pa po? Kuya Dato, salamat po. Nakikinig kami ngayon sa iyo. Ilapit mo ang puso ng mga tao sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At sabihin mo noong time ni Presidente FM, wala tayo problema. Ganito. Wala problema ng ganito. Wala talaga tayong problema ng Sa ganun. totoo Yun lang. nga ba? Di ba? Totoo yun Sa totoo lang. Kaya itong mga kahambugan na nakaupo ng pagka-presidente mga nakaraan, walang ginawa kundi makiganti. Hindi pa naman nila napapatuloy kung talagang yun ang may kagagawa ng pagkamatay ng isang tao. Hanggang ngayon hindi pa sasabi kung sino talaga pumatay. Mga gonggong na nangyayari. Yung tao, patay na hindi pa mailibing, doon sa dapat kalilibingan. Mas bayani ito kasi yung nakaupo sa ngayon. Maria Josep sa totoo lang. Pero, ikaw na lang ang nakatayo nag-iisa. Tapos na kayo. Nag-iisa ka na lang nakatayo. Papaano sa susunod? Hindi na ikaw. Hindi ka natatayo. Wala na kayo. Yan, nako. Pinupuri natin. Mas gusto pa namin ang pamalaang Ferdinand Marcos. Totoo yun. Dahil po, doon sa mga gasolina, nako, hindi tumataas. Ang Nagkamindang bigas, ang buhay natin nung mapalitan ng ating Presidente Tama. Marcos eh. ang Maganda bigas nung hindi kay Marcos pa tumataas. Ang nun. sugar hindi tumataas. At ang saka walang gasolina. babaeng nag-a-abroad. Oo, Pero diba? mo, yung asukal tumaas at tumami pa yung may diabetic.
napakadami ng ano yata nilagay na chemical. Oo. Tapos yung pang mga taga-ibang bansa, nagpapadala dito ng mga laruan, ng mga meled. Yung mga candy na galing dun sa ibang bansa, merong magic sugar. Ay, oo, O talagang tama. pinapatay tayo, di ba? Hindi mo naagapan. Napatay yung mga Pilipino. Tutulog-tulog. Hayaan mo nang mabuhay sila sa 24 oras, wala na po silang pagmamalasakit doon sa mga bibiktima kung ano man ang dapat gawin sa mga tao ito. Wala, huy. Salamat na pala sa nag-ismagil ng mga damit, ano? Kasi nagkaroon ng damit ng mga Nagkaroon ng mga damit ang mga Nagkaroon nabahaan. Sana hindi rin kinurap, ano, di ba? Oo. Kasi yung ibang kurap na mga opisyal, Kailangan lahat siya papalitan ipamigay. nila. Mga- Yung magaganda doon, kukunin nila, papalitan nila ng kanila. Hindi, baka nauna na yung mga iba ro, nakakuha na. Muli napapasalamat ulit ko sa mga nag-ismagil ng mga damit yan dahil nagkinabang din ang mga... Kay Commissioner Rafi Biason, Ay, naku. yan, opo, yan. Oo. Yan, naku, maraming salamat po kay Commissioner. Sana po makakuha kayo ng mga smuggled na bigas para maibigay din Tama. doon sa mga... Nagpapasiklab Sa mo na mga ngayon yan. ano, di ba? Sa susunod, lalo kung malapit na ang ating presidente dahil mawawalan ng mga pwesto yan eh. Doon na, kabahagi na sila ng kurap. corruption. Oo. Mag-ano na kayo dyan, magpasiklab na kayo, marami mas maraming pasiklab ang gawin nyo para mahuli natin yung mga illegal smugglers dyan, o di ba? Salamat ulit sa smuggler ng mga damit ha. Yan. At saka yun, sayang din yung nalubog na mga bigas di ba? May nalubog na barko, maraming bigas. Saan kaya naman na nila dinala yun? Dahil sa inyong kapabayaan, ba't kayo ganyan? Bigas yan sa kayo ninyo, ba't pinabayaan yung malubog? Sayang Ilan tuloy, yun. nasayang yun, ilang tonelada rin yun. Ang di ba? daming kailangan na bigyan ng Sila naman wala tulong. na sila pakialam dahil talaga nag-iiport nila sarili nila bigas. Eh. Naku, bakit ganyan ang ating mundo, di ba? Sayang. Hindi talaga matanggal yung kasamaang pag-iisip. Tapos ang nag-aapektuhan ay yung mga mahihirap nating kababayan. Yan po. Yan, nako, pasalamat na tayo, papaalam na tayo dahil oras na naman po para tayo ay paalam. Dali. Ikaw kami na. Nagpapaalam na po sa inyo. Bumalik po kayo ulit sa pakikinig dito sa Sabado, alas 12 hanggang alas 2. Binabati ko po si Karomi Cabilinda at si Ninita Pascual ng Novaliches. Yan. Sige, Dato. Sana po muli po tayo magkita-kita sa isang Sabado, ganito yung oras, alas 2 hanggang alas 2. Muli po kami papasalamat sa iyong pakikinig sa mga oras ng aming mga programa. Ako po si Dato Fade Dimasawa Del. Maraming Covered. salamat. Albert, Yes, magandang hapon po sa lahat nakikinig sa aming programa. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa baybay lagi sa aming programa. Maraming salamat din sa ating misis na tikinig. Si Neil, sabi ko, ano ka naman, magpaalam ka naman paminsan-minsan. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig at maraming salamat din dun sa mga kaibigan namin sa Facebook, Boses ng Pinoy OFW at sa Neil Magilas Production at sa mga sumusuporta sa aming bagong launch na kantang The First Morning. Ano po kayo, i-search nyo lang po. Search nyo. Search nyo lang Makikita po nyo sa kami. YouTube, makikita nyo kami, Boses ng Pinoy OFW o di kaya Remy Jacobo. Yun lang po mga Yan friends. po. Maraming salamat sa Area President ng Red Cross sa Baseco, si Kagawad Castillo, at saka si Area President Tantoco, at saka sa kanilang chairman po, si Chairman Hispano ng Baseco. At saka sa Locoyan po, nandun si Congressman Bagatsing, nagbibigay ng relief goods po. Maraming salamat sa mga tumulong noon. Baka sagsagan ng bagyo. At maraming salamat po hanggang sa susunod pong Sabado. Anumang mabuting intensyon, magtatamo ng tamang atensyon. Mabuhay po tayo lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Same old faces, same old feelings, same old music, same old dreams, darling.